Laging taas ang mga noo, humakbang ng diretsong nakaturo ang mga paa sa pupuntahan. Lottie! Ermengarde, ikaw naman, lumakad ka ng tuwid. Hindi ka magmumukhang kagalang-galang kung ganyan ka. Ay, nako, kinakabahan ka kasi dahil sa libro sa ulo. Bakit hindi mo tignan si Miss Crew? Lumalakad siyang natural at parang hindi pansin ang libro sa ulo. May tiwala siya sa sarili. Hindi ba ang ganda niyang tignan? Miss Crew, ingat ka sa paglakad. Miss Sarah, nasaktan ka ba? Hindi. Nakita ko Mama Sarah, pinatid ka nila Bingi. Pabayaan mo na. Meron pa kayong leksyon sa pagsasayaw. Magpalit na kayo ng damit. Ay, naku. Oo nga, tapos mami, mag-aaral naman tayo ng sayaw. Ano kayo naman damit ang isuot para doon? Hindi ko nga alam eh. Bahala na. Tara, bilis. Halika na. Becky? Wag. Miss Sarah, pagagalitan po ako kapag nakita ako nakikipag-usap sa mga mag-aaral. May tanong ako, Mariette. Bakit bawal si Becky na makipag-usap sa mga mag-aaral? Yun talaga ang patakaran para sa katulong. Hindi ba sobra yun? Isa pa napapansin ko, parang napaka-nervyosa niya. Oo nga. Natatakot siguro sa nakahandang parusa sa kanya. Ha? Hindi pa kasi sanay. Kaya hindi pa niya nagagawang mabuti ang mga gawain niya. Lagi tuloy siyang napapagalitan at kapag sinisigawan at pinapalo siya ni Mrs. Molly, mas lalo lang siyang nagkakamali. Kawawa naman. Kagaya ko rin siya noong nagsisimula ako. Laging pinapagalitan ni Mrs. Molly. 1 taon bago nila ako pinalapit sa direktora kung hindi tinatawag. Malayo bang pinanggalingan ni Becky? Oo, malayo dito sa syudad ng London at ang balita ko, patay na ang tatay niya. Kailangan niyang mamasukan para sa 2 kapatid niya. May gustong tumulong sa pamilya nila at kinausap si Miss Minchin para tanggapin siya dito, Miss Sarah. Ano po ba ang mga gawain niya dito? Parang gaya rin sa akin noon, kaya lang mas matanda na si Mrs. Molly ngayon at mas maraming mag-aaral. Umiigib siya ng tubig. Naglalampaso ng sahig. Nagbubuhat siya ng mabibigat at naguhugas ng mga pinagkanan. Bukod pa ron, tumutulong din siya sa kusina. Pinaglalaban ng tambak-tambak na damit. Hindi lang yun, nililinis at inaayos din niya ang mga gamit ng mga mag-aaral. Pagkatapos pa lang ng lahat ng ito siya pakakainin, himbing na kayo bago pa lang siya makapagpapahinga. At alam mo ba, Miss Sarah, gabing-gabi na siya nakakakit sa tulugan niya sa atik. Ganun ba? Nakakaawa naman pala siya. Ang bata-bata pa niya. Lavinia, hindi pa ako tapos. Kahit magtagal ka sa harap ng salamin, hindi magbabago ang itsura mo. Ermengarde, siguro akala nyo ngayon dito mas magaling ang bagong dating na si Sarah, no? Akala mo kung sino siya? Ang yabang-yabang? Hindi naman, Lavinia. Yan ang nasa isip niyo dahil napaniwala niya kayo. Halos lahat kayo, pati na rin si Miss Minchin. Pero sinusumpa ko, hindi na yun magtatagal. Dapat lang naman. Tama ang sinabi ni Lavinia. Hindi, Lavinia.
Ito na yung... Ano bang gusto mo? Bakit hindi ka muna kumakatok? Pasensya na, dinala ko lang tong mga damit na nilabhan ko. Hindi mabuti ang pagkakalaba mo. At anong klaseng pamamalansya to? Gusot-gusot? Pasensya na. Wala rin kwenta ang paglinis ng sapatos ko. Linisin mo nga to uli. Pasensya na, lilinisin ko na lang uli. Pasensya na, lilinisin ko na lang uli. Ang ganda ng damit ko, hindi ba? Pinadala pa to sa akin ng mami ko galing sa Amerika. Ang sabi niya, mahal daw ito dahil itong pinakabagong uso sa New York ngayon. Sarah? Ang ganda! Ang ganda niya! Mas maganda ang damit niya! Parang prinsesa si Mama Sarah! Mas maganda nga talaga ang damit niya kaysa kay Lavinia. Siguro galing naman sa Paris yan. Kahit na maganda pa ang damit niya, kung hindi rin siya magaling sumayaw, wala rin. Tayo na nga! Becky, kumusta ka? Umiiyak ka? Bakit? Pinagalitan ka na naman ba? Kung ganun, bakit umiiyak ka? Hindi ako umiiyak. Naluluha lang ako dahil sa pagbabalat ng sibuyas. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang pagsasayaw ng waltz. Lavinia, Ma'am, alam ko na magaling kang sumayaw ng waltz. Ipakita mo nga sa lahat ang pagsasayaw mo ng balse.